Ito ngang si Karina ay nag-intensify at ngayon ay nasa may super typhoon category na at palandfall na nga ito sa may northern Taiwan area. At kanina alas 4 ng hapon, yung kanyang sentro ay nasa layong 380 kilometers hilaga ng Itbayat, Batanes. Nagtataglay ng lakas na hangin na 185 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 230 kilometers per hour. Kumikilos ito sa direksyong northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Ito naman yung track ni Karina. So may kita natin na reach na nitong si Karina yung kanyang peak intensity as super typhoon at posible na maglandfall sa northern part ng Taiwan area. And then itong si Karina, pagka-landfall niya sa may Taiwan, posibleng humina nga ulit ito, maging typhoon category, and then posible na itong lumabas by tomorrow morning ng ating Philippine Area of Responsibility. Dahil pa rin kay Karina, nakataas pa rin ang tropical cyclone wind signal number 2 sa may Batanes area. Signal number 1 naman sa may Babuyan Islands, sa may northern portion ng mainland Cagayan at northern portion din ng Ilocos Norte. And also, kahit nga etong si Karina may kalayuan sa atin sa Metro Manila, nakakahatak nga ito ng southwest monsoon o habagat kaya may nakataas tayo mga heavy rainfall warning. Ito ay release ng ating National Capital Region, PRSD. So as of 5 p.m. naka-red rainfall warning tayo sa Metro Manila, Rizal, Bataan, Zambales, Bulacan at Pampanga. While orange warning naman sa may Tarlac at yellow heavy rainfall warning sa may Cavite, Batangas, Laguna, Nueva Ecija at portions ng Quezon area. Ano naman yung inaasahan natin? Yung sa mga malalakas na pag-ulan na maidudulot ni Karina, so 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan sa may Batanes at Babuyan Islands. So kagaya nga ng na-mention natin kanina, nakaka-enhance o napag-iibayo nga nitong si Karina yung ating southwest monsoon o habagat, kaya asahan nga din natin yung moderate to intense rains for today, 100 to 200 millimeters of rain sa Metro Manila, Ilocos Region, Abra, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal at sa may Occidental Mindoro. 50 to 100 millimeters of rain for today sa may Cordillera Administrative Region, Nueva Ecija at sa nalalabing bahagi ng Calabarzon. For tomorrow, asahan naman natin 100 to 200 millimeters of rain sa may Benguet at Abra at 50 100 millimeters of rain sa Metro Manila, Cavite, Batanes, Babuyan Islands, nalalabing bahagi ng Ilocos Region, Abra, Benguet, Zambales, Bataan at sa may Occidental Mindoro. On Friday naman, 50 to 100 millimeters sa mga pag-ulan sa may Zambales, Bataan at sa may Benguet. So sa mga nakatira sa elevated or mountainous areas, posibleng mas mataas yung forecast rainfall sa area na yon at ingat pa nga rin sa ating mga kababayan na nakatira sa mga flood-prone at landslide-prone areas dahil sa mga banta ng pagbaha o pagguho ng lupa. Lalo na rin sa mga inuulan ng mga nakaraang araw pa dahil saturated na yung lupa sa areas na yan. Sa malalakas na hangin naman, etong si Karina, ayun kagaya nga ng nababanggit natin kanina, nag-iibayo o napapalakas ang southwest monsoon o habagat. So posible nga yung malalakas na hangin o bugso ng malalakas na hangin for today sa Region, Cordillera Administrative Region, Nueva Vizcaya, Quirino, eastern portion ng Isabela, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao sa may Barm at sa may Davao Region. For tomorrow naman, may Ilocos Region, sa may Cordillera Administrative Region, Nueva Vizcaya, Quirino, eastern portion ng Isabela, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Negros Occidental at sa may Northern Samar. By mga malalakas na hangin, asahan naman natin sa may Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Nueva Vizcaya, Quirino, eastern portion ng Isabela, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region at Western Visayas. Cost yan ng enhanced southwest monsoon. Meron pa nga rin tayong nakataas na warning dito sa may Batanes, northern coast ng Cagayan, kabilang na ang Babuyan Islands at ang northern coast ng Ilocos Norte. So mapanganib pumalaot lalo na sa mga maliliit na sasakyang pandagat. And also sa ating region, sa ating mga baybayin,
nananatiling katamtaman hanggang sa maalon ang karagatan, kaya kailangan pa nga rin mag-ingat kahit walang gale warning sa inyong area.